hindi pa man mga kababayan lubusan na ikaw ay nakakawala doon sa oil spill ang bayan po ng Pula. Pasensya na pala kayo, ang boses ko medyo paos. Tatlong magkakasunod po yung meeting ko kahapon tapos naulanan. Ngayon, mayroong ESF sa bayan ng Pola. At alam po natin na medyo nakakayaman sabihin pero sino mang mayor magiging rendido sa mga nangyayari. Pero manageable pa rin, ika nga. Mayor, kumusta ho ang bayan ng Pola? Binanggit ko na ho, alam naman po ng lahat na may problema po tayo ngayon. Kumusta ho ang Pola ngayon? So far, maraming problema kasi syempre, after oil spill, ito na, ASF. Masakit sa bangs. Masakit sa bangs. Talaga. Masakit sa ulo. So, may press release o sinabi si Governor, nagdeklara daw siya ng state of calamity sa mga particular sa bayan kasama ho ang Pula. Pero nabalitaan namin, una na po kayong nagdeklara nito. Friday pa lang, sinabi ko na nung nalaman ko na may incident ng ASF. Meron kaming positive sa ASF. Dineklara kaagad natin yan. Kasi ayokong magka-problema kami in the near future na ba't hindi nagdeklara. Alam naman ninyo na 4 na barangay na kaagad ang meron. Ang bilis nga eh. Mabilis ngayon. 5 na. 5 barangays na. So, marami na rin namatay na baboy. Kaya medyo masakit sa ulo. Ano ho ang kwan? Bukod sa, siyempre pag nagdeklara ng state of calamity, yung calamity fund, magagalaw nyo para tulong sa mga apektado. Tama po ba ako ngayon? Pwede. Yun naman pwede mong gamitin sa lahat ng pamamaraan. Basta yung calamity fund, pwede mo ibigay doon sa mga tao na nag-aalaga ng baboy. Pwede mo rin gamitin yan sa pangbili ng mga kailangan mong bilhin para mas makatulong kayo. Oo. So, ibig sabihin, personal na pera ng bayan, ng Pola, maaring itulong ngayon sa magbababoy. Kasi ang problema ngayon sa ibang bayan, parang wala hong nakikitang tulong ang ibang bayan. Kasi yung namatay, binabanggit nyo kanina, pag namatayan ka ng isang baboy, sabihin ng 5,000 ang bawat isa nito. Ay kung times 15 o 20, malaki-laki ho ito. Hindi lang naman isa nag-aalaga ng baboy sa bayan. Mabigat, marami. Nasa 500 kami ang hog raisers nito, nasa 500. Yung registered natin, nasa 7,000. Paano hindi na-register? So, yung mga backyard na baboy, marami to. Marami. So, may mga maliliit kasi tayong hog raisers. Kaya, hindi pa natin nakakount yung iba. Mabigat yon kasi hindi natin alam kung paano sagutin yung problema nila. Kasi ang iisip ko lang na mabilis na solusyon is doon sa lugar, i-depopulate kapag may nag-positive. Pero syempre, mabigat yun kasi hingan kanila ng negative or positive yung nakasama. Pero yung malayo, nagpa-positive pa, paano yung katabi pa. Kaya minsan sabi ko, ngayon iniisip ko kung paano susolusyonan na hindi masasaktan yung magbababoy. Masakit yun. Umiyak sila kahapon. Habang kausap ko sila, umiyak sila. Walang choice. Pero kundi sundin na hindi maubos yung baboy. Hindi naman natin pwedeng hintayin na kung kailan nang bubulag tayo baboy, saka natin yan papatayin. At ililibing. So, very technical yung international guidelines tungkol dyan sa sakit na yan. Galing pa sa ibang bansa, kinopya ng Pilipinas. Ang problema talaga, yung sabi nga ni Kuya Bobby Navarro, yung dating municipal administrator na siyang vice president ng samahan ng mga magbababoy sa Noon, hanggang walang tiwala ang mamamayan sa gobyerno, medyo mahirap-hirap itong gawin. Meaning, kapag hindi tutulungan talaga ng buong suporta ng gobyerno, ng pamahalaan ang magbababoy, ililihim nila to dahil sila'y nangihinayang doon sa perang maaaring mawala sa kanila. Kaya ito ang mabigat yung pagsasama ng magbababoy at saka ng gobyerno, Mayor. Paano natin ito Alam mo, ihahandle? it takes two to tango. No? Hindi pwedeng isisilang lang natin sa government. Hindi naman pwedeng isisi sa magbababoy. Dalawa lang yan eh. Pakisamahan lang yan, kumbaga. Kailangan nakikisama si gobyerno kay magbababoy. Si magbababoy, kailangan nakikisama sa gobyerno. Hindi pwedeng itago. Why? Lalo. Pero kung dapat siguro may magandang programa din tayo sa bawat hog raisers natin
Lalo dito sa Oriental Mindoro, one of the biggest na nagsusupply ng baboy ay Mindoro sa Metro Manila. Tingin ko, kailangan is about time na ayusin na yung vaccine. Ayusin na ano ba talaga ang tamang proseso para hindi na yan kumalat pa. Maaaring hindi nabigyan ng pansin matagal ng panahon itong nai-issue eh. Gano'n ba katagal na yung ESF na yan? Tagal na. Pero until now, problema kami na local chief executive na paano sa solusyonan? Anong gagawin mo doon sa mga taong naghihirap? Hindi mo alam eh. So dapat matagal na itong ginawa ng solusyon. Hindi ko naman sinisisi ang gobyerno pero wala kaming ibang pwedeng gawin eh. Kundi pakiusapan again yung mga magbababoy. Paano kung umiiyak sila sa harap? Nabigat yun. Paano kung hindi rin naman nila kasalanan yun na magkaroon ng ESF yung baboy nila? Hindi nga nila alam kung saan galing eh. So, paano napunta doon? Hindi nila alam. Hindi na masagot eh. Walang makasagot. So, ngayon, ang best siguro, hanapin na, lalo ngayon may bagong DA, hanapin na ano yung best solution for this. Mabigat yan eh. Hindi naman solution lang na overnight yan. Oo. May talaan ho kayo ngayon kung ilan na talaga yung total na apektado, Mayor? Nasa 300 na kami. Heads. Oo. Yan. So, sa tingin nyo, lalala pa to? Oo, pero sana wag. Sana. Yung paano, yung mga pinapatay, anong ginagawa doon? Parang yung kinakadaver, bag. Nilalagyan ito sa lagyan ng apo, ililibing sa ilalim. Pero, yun ba yung, hindi ko alam kung tama pa rin yan. Hindi ko alam kung hindi nakakahawa yan. According naman sa probet sa DA, yun ang proseso. So, kusunod lang tayo. Oo nga, lahat na sistema, ginagawa yan sa bawat bayan, pero tama yung sabi mo kanina, paano nakarating ng pula na ganun nga ang ginagawa eh. Hindi natin alam eh. Oo. Paano ba nakarating ng pole to think nasa Mansale, Rojas, Bungabong. Naglakad yung virus papunta rito. Hindi natin alam eh. Walang idea. Parang COVID. Hindi nga nagsimula sa kung saan lugar yan. Nakapunta nga sa liblib ng bayan ng pole. So, ibig sabihin natin alam. Virus eh. Opo. So, as of today, may executive order na kayo kung ano mga dapat mga protocol, mga dapat gawin. Pero, nakapiring pa rin ang pamahalaan kung paano yung tamang tulong sa mga magbababoy, anong gagawin. Yes. Opo. Wala pa kaming tamang direksyon. For now, bago lang sa akin to. Parang COVID, parang, anong tawag dito? Oil spill. Pero, hindi ko alam eh, kasi wala pa akong direksyon. Kasi kung, ang sabi ng probet, may 2 or 3 na casualties kailangan i-depop na. Umaangal ang mga, hog racers. Paano ko i-depop yun? Diba? Within 500 kilometers, kailangan i-depopulation mo na. Umaangal sila. Hindi kailangan i-test. Hindi ko alam. Opo. Siguro, hindi naman kaila na ang national government nakatingin pa rin sa inyo sa mga bagay na ito. Anong Palagi nga. anong reaksyon nila? Anong gagawin? Thank you tayo kung may tulong na dumaba sa atin from DA. Thankful tayo. Kung wala, pag-aaralan natin paano sila matulungan. May sapat bang pera muna? Sa panahon ngayon, sa mga apektado, sa initial na 300 something, kaya ba ang tulungan pansamantala ng municipal government? Kahit balik puhunan or wala pa rin? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay, Mayor. Oo. Panalangin po tayo. Kami ho. Yun lang pwede may gawin natin eh. Oo. Panalangin tayo. Pinakang Sabay-sabay. Pinakang mabigat na problema pa rin. Again. Parang ang bibigat ng problema dumadating sa akin. Nasakit ang ulo eh. Oo. Imagine mo COVID, oil spill, bagyo. Ito, ESF. Pero, kaya natin yan. Dasal lang tayo. Sabay-sabay. May epekto pa rin to sa turismong gusto mo talagang isulong dahil babagong nag-uumpisa tayo. Umaangat lang kami, paunti-unti na naman. Oo nga. Ito na, bagsak na naman turismo. Ang sakit sa ulo. Sige po, makikibalita kami sa inyo sa mga susunod at may mga post po kayo sa Facebook nyo
na kinukopya po namin para update po kami sa mga balita dito sa Bayan ng Pola. Salamat Mayor at I hope na malampasan po natin to.